Hindi mo siya nakakausap live. Hindi po. Wala kayong face-to-face. Wala po. Nung tumagal na po, doon na po ako nagduda, Sir Ben. So nagduda ka na? Opo. Sa palagay mo kaya, makukuha pa natin yung naibigay mo na 50,000 pesos? Bakit ka umaasa sana na hindi mo alam kung totoong tao to? Baka naman tabi-tabi lang yan. So, lahat to, total 26,000. Yung susi, hawak ninyo, huwag kayong papasok sa piitan ng sinasabing love scam. Pero ang susi ninyo, pwede kayong lumabas. Kahit natawagan natin yan, hindi sasagot yan. Trust me. Ako po ay dumulog sa hashtag ipagbitag mo na ako po ay nabiktima ng isang love scam. Noong November 20, biglang may isang Koreano na nag-chat sa akin through TikTok. Noong hindi ko pa po pinapansin pero nung nakita ko po, na-stalk ko yung TikTok niya, so na-curious po ako, then chinat ko po siya. Nung humahaba na yung usapan, lumipat po kami sa WhatsApp at doon na namin na-introduce yung isa't isa. Nagkamabutihan kami yung dalawa. So nadala ako sa mga sweet words niya. So yun nga, sinagot ko talaga siya agad-agad. So medyo nag-easy to get po talaga ako sa part na yun. O baka dahil siguro, baka lonely lang din ako, kaya parang naganap din ako ng partner din ng time na yun. Nag-ask siya sa akin ng gift ko, anong gusto ko. May mga litrato siya na, ayun nga, nasa mall po siya. May mga pinicture siya na may iPhone at saka yung mga damit and bag din. May nakita ako dun sa sinend niyang picture sa WhatsApp. Nagsabi siya sa akin na nadala na niya dun sa courier yung package. Nag-message sa akin yung nagkukunwaring courier, which is yung Eco Global Diplomatic Courier Services. So, nag-message siya sa akin through WhatsApp. May naka-indicate doon na kailangan kong magbayad ng 8,000 para ma-proceed yung package. Hanggang sa umabot na yung perang binigay ko sa kanya, nagkakahalagang 61,000. Sir Ben, humingi po ako ng tulong po sa inyo na sana po maibalik po sa akin yung pera dahil kailangan ko pong ibalik doon sa kaibigan ko. Paulit-ulit na po kami, hindi na mabilang ang babala ng bitag sa mga naghahanap ng mga online relationship or online romance kung tawagin. Huwag magpaniwala sa mga nakakausap nyo dahil kahit sino pwede maging sino sa social media. Hindi na bago ang panloloko sa internet. Simula noon, 2008 pa. Lagi na po kami nagbibigay ng babala. Mas maganda po maging paladuda sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, sa mga nakakausap nyo, trabaho, serbisyo, negosyo. Mas magandang okay lang po kung minsan nagiging praning kaysa naman luhaan na parang magiging aywan. Sa palagay mo kaya, makukuha pa natin yung naibigay mo na 50,000 pesos doon sa Koreano mong, ano ba to, karelasyon mo na? Or karelasyon mo na? Okay. Di pa ka nagkikita pero usap-usap lang kayo. Kaya ba nagbi-video lang o chat lang? Ano lang po, chat po. Tsaka nagpipicture po kami. Picture-picture lang. Pero wala kayong video live? Wala po. Okay. Hindi kaya rito na scam ka? Sa palagay mo kaya, hindi totoong tao, baka nasa Muntinluma lang to, kunyari, Koreano siya, kukuha siya ng mga pictures, tapos pinapaniwala na siya yun, pero hindi siya. Sige nga. Gusto kong maging malinaw sa iyo na ikaw mismo ang siyang magbibigay ng siguro advice sa sarili mo base sa kausap mo, si Bitag, ano? Kasi kung pag-uusapan natin, ang bibitag natin to, paano natin mabibitag yung tao hindi natin kilala at nakilala mo lang sa TikTok? So naging karelasyon mo to? Opo. Alright, nung karelasyon mo na to, ang sinasabi niya, magpapadala siya ng package. Yes po. Ano daw yung laman ng package na yun? Ang laman daw po ng package, meron pong sinabi doon na nakalagay po yung singseng, damit, iPhone, ganun at saka lagi. po sapatos. Galing sa Korea. Then meron daw po siyang siningit daw po na $800 sa Okay. package. Naniwala ka naman? Nung una po, opo. Pero ngayon? Nung tumagal na po, doon na po ako nagduda, Sir Ben. So nagduda ka na? Opo. So ngayon, sa palagay mo, na nagising ka na ikay na modus. Opo. So sa palagay mo kaya, makukuha pa natin?
Sana po, kung kaya po Bakit ka umaasa sana na hindi mo alam kung totoong tao to? Baka naman tabi-tabi lang yan, pero hindi naman talaga sa Korea yan. Baka yung boyfriend mo, Korean talaga? Hindi kaya magkano Korean? Duda ko po, Sir Ben, hindi po siya Hindi. Korean na parang magkano Korean? Magkano? Korean. Magkano Korean? Kaya ginaganon ka, magkano Korean? Padalhan mo ako ng pera sa package na pinabadala kong kasinungalingan na hindi totoo. Pues ako, dediretsuhin na kita, no? Etong nakita mo siguro dahil malungkot ka, single mother ka, 2 anak mo, kuminsan nalulungkot ka, lonely ka, mas maganda may self-realization ka. Kasi ako, nambibitag ako. Pero paglapit mo sa akin dito, matagal na panahon, pinag-aralan ka, medyo naisip niya yung kanyang modus, lumang tugtugin na Panahon pa ng 2010 yan, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Matagal na lumang tugtugin na yan. Laging napapaibig, nagpapadala, naipit sa custom, itong career, na ganyan. Lahat na hanggat padala ka ng padala. Dito sa parting to, hindi na bago sa amin. Kaya kung ikay nagduda na, dito ka mag-uumpisa na magiging malaya ka. So, ang gusto ko lang maintindihan mo, nagtitiktok ka sa... Hindi kayo kita mong senyales siya. Hindi mo siya nakakausap live. Hindi po. Nag-chat lang kayo. Yes po. Wala kayong face-to-face. Wala po. Pero tumatawag po. Tumatawag siya. Malay ko ba naman? Bakit? Anong boses niya? Korean o Pilipino lang? Nagko-Korea-Korean? Baka Korean. Magkano Korean? Magkano Korean? Magkano Korean? Magkano Korean? Magkano Korean? Yun ang boyfriend mo. Magkano ang mamamodus Korean? Hindi na dati si Kuya Eddie. Sino si Kuya Eddie? Eddie ako. Magkano Korean? O ngayon si Eddie. Magkano Korean? So, ganito na lang, tuloy-tuloy nakikita ko yung mga padala mo. Patingin ng mga receipts. Mga receipts na, na pinakita mo. Yan. 8,000 pesos, 6,005, 6,005, 6,000, 9,000, and then 20, ito lahat to, total 26,000. Yes po. Kung kayo po'y nanonood ngayon, at medyo ganito rin yung sitwasyon ninyo, mas magandang nanonood kayo, kayo na mismo ang magbibigay. Yung susi, hawak ninyo, huwag kayong papasok sa piitan ng sinasabing lab scam, pero ang susi ninyo, pwede kayong lumabas. Ang sa akin lang kasi ngayon, kahit natawagan natin yan, hindi sasagot yan. Trust me. So, siguro mas maganda kaysa naman kikwento pa natin, babalikan pa natin, hindi na. Siguro, idinulog namin na to, nakipag-usap kayo sa issue mo ito, si Dr. Camille. Mas magandang kanyang pahayag, pakinggan mo, Okay, ito. Alam niyo, importanteng malaman muna natin, unang-una, bakit tayo na-involve dito, bakit tayo na-engganyo. Siguro, dapat natin itindihin na kung mayroong pagkakataon na magkaroon tayo ng kaibigan, importante na talagang makita nyo in person. Ngayon, kung sabihin nyo na ito ay gumagamit tayo ng mga social platforms, medyo huwag tayo magtitiwala na talagang mapapadalhan tayo ng kung ano-anong regalo at sasabihin natin ay hinihinga kayo ng pambayad. Kasi kung sinabi na talagang kailangan ng pambayad, lalo na dito sa courier, tapos paulit-ulit kayo nagbibigay ng pera, medyo siguro isipin nyo na talagang baka naloloko na kayo. At doon pa pwede umpisahan na talagang itigil ang komunikasyon. At the same time, magtanong kayo sa ibang mga tao. Hindi pa pwede na talagang sasabihin nyo basta mag-iisip na lang kayo na magbibigay kayo agad ng pera. And then at the same time, kung talagang sabihin na natin na budol tayo at talagang nakakuha ng medyo malaking pera, siguro gumawa kayo ng paraan na talagang ma-report ito. At kung nakakaranas man kayo ng sinasabi natin na depression dahil kasi talagang malaking bagay yung nawala sa inyo, it's about time na hindi lang ito i-share sa mga kaibigan para maibsan yung nararamdaman na depression at kung ituloy-tuloy, pwede kayong mag-seek ng professional help para sa gano'n, mawala yung tinatawag natin possibility na magkaroon ng trauma or yung tinatawag na PTSD or post-traumatic stress disorder. So, sana mas maganda na magkaroon ng kaibigan na nakikita
makikita ng harap-harapan kesa yung sabihin nyo na talagang mai-inlove kayo na hindi nyo pa nakikita at the same time nadidinig nila. Yun lang po. Maluwag naman ngayon sa kalooban mo nang makausap mo kami. Hindi naman sa gusto namin bitagin kasi sinong bibitagin namin dito? Kahit na ako, alam ko scam to. Pag mga scammers, magagaling dyan. Anong pakiramdam mo ngayon? Medyo mabigat po kasi hindi ko rin po alam kung paano ko po mababawi yung pera. Hindi mo na mababawi. Huwag mo nang isipin yan. Hindi mo mababawi. Dediretsuhin na kita. Unfiltered. Hindi ako mangangako sa iyo at siguro magiging ewan. Si Bitag, realidad ako. Totoong mundong ginagalawan ko. Totoong mundo na nabubuhay ako. Kilala ko ang mga utak ng sindikato, mamamatay tao, mga scammers, manloloko, abusado. Kabisado ko. Kaya si Bitag ako. Ang gusto kong sabihin sa iyo, bibigyan kita ng susi ngayon. Ito, hawakan mo. Susi. Mama, sige. Imaginary. Sa piitan ka, pwede kang lumabas. Buksan mo. Buksan mo ang pintuan. O, labas ka na. Matagal ka na sa loob, bihag ka niya. So, kung gusto mo malaya, simple lang, buksan mo, alis ka na dun sa selda mo, huwag ka na magpapaniwala. Sa susunod, wala kang mapapala dyan sa mga love scam. Maraming mga taong nabibiktima sila, may sinasabing, ito yung Stockholm Syndrome. Nauso ng panahon yan ng mga kinikidnap. Pag na-research mo at pag kinidnap sila, alam nila kung minsan kinikidnap sila, pero napapalapit sila doon sa mga nambihag sa kanila. Ang nambihag sa'yo, hindi totoong tao pekendos Ito na lang ang tanging magagawa ko para sa'yo. Nagsasalita ako bilang si Bitag, practical. Hindi mo na kailangan naman kung sino-sino dito. Kasi hindi rin makukuha kahit sinong kakausapin mga law enforcement authorities. Bago ka papasok sa mga ganitong klaseng situations, simple lang. Total, kilala mo naman kami. Kakausapin mo lang naman ako. Ako naman yung tulfong madaling lapitan Face to face Diretso ako, upo ako sa'yo, makikinig ako, sasabihin ko, wag mo itutuloy. Niloloko ka niyan. Hindi ako nagiging bad trip sa iyo, pero ginigising kita. Kilala mo na ako ngayon, lapit ka lang anytime. Pag wala kang magawa sa bahay mo, punta ka rito. Sige, usap tayo. Dito marami mga staff. Marami kaming staff dito. Gusto mo mag-TikTok? Sige, tutulungan ka namin. Ipoproduce pa namin TikTok mo. Malay mo, baka sumikat ka pa ngayon. Tuturuan ka pa na namin ng mga angling lahat. At baka kumamal ka pa ngayon dito sa parting to. Pag nag-TikTok ka, baka gusto mong magkaroon ng million views. Kahit hindi na po. Pero, million views. Pero this time, makakapaghanap ka ng collab. Ikaw naman ngayon ang tatanggap ng pera. Hindi ikaw yung labas ang pera. Hindi dapat sa'yo. Papasok ang pera. Okay ba sa'yo? Saan ka ba nakatira? Alabang po. Ilan ba kayo magkakapatid? Kung ako'y magtatanong lang. Mag-isa ka lang? Or ilan kayo magkakapatid? Sa mother tsaka sa father ko, dalawa po kami magkapatid. Okay. Dalawa kayo. Opo. Kasi may mga kanya-kanya na po asawa yung pamilya. Malimit ka ba mag-isa? Opo. Madalas po. Madalas ka? Opo. So, lagi kang alone. Yes po. Tapos, lonely ka lagi. Opo. Alone ka na, lonely ka pa. Kaya pag medyo nakausap ka ng hindi mo kilala, tapos medyo nagkaroon ng kunting engagement na umiiral agad yung imahinasyon mo. Opo. Hindi kita masisisi. Pero ngayon, sa parting to, tuloy mo lang ang pagti-TikTok mo. Kaya pakiusap lang, Huwag ka na magpapaniwala sa mga online scam na mga lumang tugtugi na yan. Opo. Mas marami pa akong mabibigyan na tips sa'yo. Sige po, sir. Huwag na tayo sa ere. Opo. Baka kasi gayahin Opo. Di ba? So, style na lang yan. Diskarte lang to. Makakatulong pa kami sa'yo. Usap na lang tayo sa baba. Sige po. Maraming salamat po. Huwag ka nang maiiyak-iyak. Hindi kawalan yan. Malaya ka. Okay? Opo. Alright? Salamat okay po. Okay na sa'yo? Okay na po. Sigurado ka na? Opo. Okay, sige. Higit sa sumbungan, imbestigahan. Anumang reklamo, binibigyan naman ng solusyon, action. Kumisa kinakausap po namin. Tulad ng nakikita nyo ngayon. Nagsusumikap po kami talagang masolusyonan. May mga problemang hindi natin masusolusyonan. Pero mas maganda lumalabas ang sama na loob ng tao nagsusumbong.
So hindi lahat nabibigyan ng solusyon. Hindi, wala hong perpektong mga nagbibigay ng solusyon. Pero yung bang ikaw na mismo nagkaroon ng self-realization sa tulong ng mga pagdating ng legal expert, tulad ng Batas Mauricio, or mga psychologists, o sino pa, mga law enforcement. Ganito po kami sa Bitag, hindi po kami chismis, hindi po kami showbiz. Investigator po ako dahil ang nag-iisang pambansang sumbungan may tatak sa tulong serbisyo. Yung tatak, Bitag. Ako po si Ben Bitag Tulfo. Ito po ang hashtag Ipabitag Mo.